Sabi nito, Sir Banat Bay, kung napanood mo yung programa ni Harry Roque na nasabi niya dapat tanggalin ni PBBM si Tamba kasi pampagulo. Alam mo, hindi ko napanood yan pero yun din ang basa ko eh. Itong bayan na ito, kasi alam nyo, tandaan ninyo, magalit na kayo sa akin, pero bahala kayo sa buhay nyo. Okay? It's your decision. I believe in submitting to the authority, for there's no authority that is not allowed by God. Ako yun. I will stand on it. Okay? I will stand on it na ito si Marcos nilagay. So, respetuhin. Respetuhin, submit. But it doesn't mean you agree. You can criticize. You can disagree. Okay lang yun. But you have to submit. You have to respect and pray for the authority. Ako naniniwala ako dun. Ngayon, okay na sana diba? Yan yung ating panawagan nun Pag may mali, banata natin. Pero pag tama, palakpakan natin. Okay yun Ganun tayo dapat Kasi hindi naman tayo yung aktivistang nanggugulo lang. Gusto natin, pabagsakin! Pabagsakin! Pasensya na hindi po ako rebelde. Hindi, kung may rebellious spirit kayo, you may leave this channel. Hindi po gano'n na maririnig niyo sa akin. I support, but I will criticize if it is needed. Tandaan niyo yan. Pag mali, ay babanatan natin ng bonggang-bongga. Tandaan niyo yan. Okay? Kaya nga ngayon, sa tingin ko, ang mali talaga ngayon sa nangyayari na to, walang iba kung hindi ito si Romualdez. Talagang dapat matanggal yan sa posisyon. Kasi ang gulo isipin nyo to ang daming problema ng Pilipinas. Ang dami-dami nating pinagdadaan ng problema from the traffic, gutom, inflation. Ang dami natin. Ito nga meron na namang pambubuli na nitong mga inchik na ito Diba? Binubuli na naman yung mga mangingisda natin Yan ang dapat ang focus ng bayan natin Yan ang focus ng kongresista, ng Senate. Ano nangyayari, anak ng tutsa? Ang focus, etong hayop na PI na ito, gustong baguhin ng konstitusyon. Alam mo, ako, 100% ako 100% ako sa pagbabago ng konstitusyon. Pero sa tamang tao at tamang mga kongresista, hindi yung ganyan. Binababoy nyo Pasensya na Sabi ko nga sa inyo, matagal na ako Matagal na akong advocate ng gusto ko magkaroon tayo ng federalism o yung parliamentary form of government. Matagal ko nang gusto yan. But again, ngayon, yung pinakikitang ganid nitong House Speaker natin, hindi siya ang tamang tao para itulak ang pagbabago ng konstitusyon. Who will believe this person? Honestly, sinong maniniwala sa tao na ito? Kayo humusga. Diba? Yun lang sa akin. Wag tayong kasi yung iba dyan, pasensya na wala akong pinatatamaan dito. Yung iba kasi sa atin, turo ng turo sa mali. Kasalanan nito. Sandali. Bakit kaagad naging kasalanan? I-pinpoint natin. Ano ba yung polisiha na sinasabi mong kasalanan at bakit? And give us enough reason bakit. Hindi yung basta ka na lang, hindi kasi sabi ni ganito, meron daw nangyayari ganyan. Kita mo. Kesa na pinupuruhan natin yung dapat nating puruhan. Kasi yun talaga yun kung saan, kasalanan ni ganito, kasalanan. Diba? Sana lang. Ako lang sa akin sana lang maintindihan natin ito ng totoo. Hindi yung mali-maling intindi na basta lang tayo magtuturo. Hindi, kasalanan ni ganito to. Si may kasalanan nito. Siya talagang pinuno dito Hindi. Alam nyo, ako sa tingin ko kasi kung alam ninyo kasaysayan ng House, okay? Kasaysayan ng House, si Romualdez,
matagal nang nangangarap maging speaker yan. Panahon pa lang nung, ano yan eh, ganyan yan eh, balimbing yan. Panahon pa lang nila Pinoy, pumipwesto na yan, pero hindi makapwesto. Kaya ngayon, nagkaroon ng pagkakataon, naging ganid, ayaw nang bumitaw. Yun nun talagang katotohanan niya. Kahit itanong mo ho sa lahat ng mga kongresista, yung pag meron kayong kaibigan na kongresista, sino ba yan si Romualdez? Kaya nga papansin ninyo, laging lumalabas ang pangalan niyan. Every time na merong awayan sa speakership, laging lumalabas ang pangalan niyan. Kasi may sarili siyang paksyon. Ano ibig sabihin na may sarili siyang paksyon? May sarili siyang grupo. Sa madaling, kasi alam mo, ang Congress, parang eskwelahan yan eh. Totoo. Ang dami estudyante, parang ganun. May sariling fraternity yan dyan. May sariling ano yan. Kaya nga, every speakership, they try to win Romualdez. Kasi malaki ang hakot ni Romualdez sa mga ulupong niya. Laging ganun yan. Kaya nga noon, kitang-kita ko kung paano bumalimbing yan. Balimbing yan. Palipat-lipat kung saan meron. Alam nyo na kung saan meron. Dun siya. Kaya ngayon, ako, honestly, sa tingin ko, yung sinasabi nila, ngaw-ngaw lang yun. Ngaw-ngaw lang yun yung ano. Hindi talaga. Ang sa tingin ko talagang gumagalaw dito, ito talaga. Sa tingin ko ito talaga nagmamaniubra ng lahat para mapasunod. Mapasunod ang mga tandaan ninyo, budget is very important sa mga department. And kasi kung pwede lang sana ako magsalita ng mga alam ko na kung paano ginigipit ang mga ilang departamento, naku po. Kaya lang, medyo libelous. Kasi di ko kayang, kasi it's just kinuwento lang eh. Mahirap, di ba? Di na malalabas yung nagkwento sa akin pagka sinampahan ako, di ba? Imposible eh. Hindi lalabas yun. Yari siya, sibak siya. Kaya nga ang ano dito, dapat matanggal ho ito. Sa tamang paraan at legal na paraan dapat matanggal po itong si Romualdez. Kaya nga ako, kung akong tatanungin mo, gusto ko na tumakbo si VP Sara Duterte na congresswoman. Tapos, sipain niya to si Romualdez. Gusto ko yun. Gusto ko talaga yun.